Floyd Mayweather Jr. galit na galit sa referee. Sa kasagsagan ng laban ay biglang pinalitan ito. Sa ginawa ni Mayweather ay may tuturing ba ito na pandaraya kontra kay Arturo Gatti III sa laban nila na ginanap sa Mexico, August 25, Manila time. Di siya basta-basta na boxer, di din siya yung Kevin J. Catara sa wakas, umamin na sa tunay na nangyari. Bakit natalo sa laban kontra sa Mexicano na si Ken Bon Torres? Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Come on, bro. Malakas din, may lakas din. Kung ang unang laban ni Floyd at Gatti ay naway sa rambulan, pero sa rematch ng kailang exhibition fight, nako, munti ka na namang nagagulo. Kung ang unang laban ay nagagulo dahil nagkainitan sina Floyd at Gatti. Pero sa ngayon, uminit ang ulo ni Floyd ngayon sa mismong referee. Kung ang mga Pinoy na lumalaban sa Japan, halos marami ang mga reklamo sa mga referee. Pero ibahin nyo pagdating kay Floyd, dahil kung siya ang nagreklamo ay pwedeng palitan ng nasabing referee. Well, pwede ba yon? Mga kwento. Base sa mga boxing records ay hindi pa talaga kailanman na nangyari na pinalitan ng referee sa gitna ng laban dahil lang sa reklamo ng isang boksingero dahil hindi nagustuhan ng isang boksingero na naging pasya ng referee. Pero kay Floyd kasi mga kwento ay ito ay isang exhibition fight lamang ito kaya pwede sila na magkasundo kung ano nga ba ang exhibition rules nila. Pero hindi malinaw na parte sa kanilang sinet up na rules. Sa gitna ng laban ay pwedeng palitan ng referee sa laban kung may isang pumalag sa desisyon ng referee. Nako nangyari itong mga kwento sa panahong nagpasya na ang referee na siya ay bumaba na lang sa lona at magpapalit na lang dahil galit na itong si Floyd sa referee. Dahil nang siya ay nagbitaw ng hook sa mukha ay nagbigay ng warning ang referee dahil ang tinamaan ni Floyd daw ay ang likod ng ulo ni Gatti. Kaya dito na uminit ang ulo ni Floyd at nakipagtalo siya sa referee at sinabihan nga niyang lumayas na itong referee na ito sa ibawan ng boxing ring. Dahil ilang beses nga raw bumanat itong si Gatti sa kanya na natatamaan si chairman sa tabi ng dalawang mga tanod. Pero wala man lang warning na ibinibigay ng referee kay Gatti. Kaya naman sa sobrang inis si Floyd, nagbitaw siya ng hook. Pero ayon kay Floyd ay hindi naman talaga tumama sa likod ni Gatti. Pero para kay Mr. Referee ay nakita niyang tumama ito. Kaya binigyan niya ng warning itong si Floyd. Kaya naman umusok ang ilong ni Floyd at pinalitan ng bagong referee sa round 2 pa lamang sa kanilang 8 rounds total exhibition match. Samantala, tara, ating panuorin at pakinggan si Catara sa mga revelasyon niya sa pagkatalo niya sa nakarang laban niya kontra sa Mexicano. Kaya video courtesy po tayo mga kwento kay Idol KJ Catara. Di siya basta-basta na boxer, di din siya yung easy fight na sabihin mo na isa level siya na boxer na malakas din, may lakas din. Yun yung sabi ko nga nung natalo niya yung kasama ko si Gabalio. Sabi ko itong boxer na to dito dapat kumpiyansahan kaya bawal ka magkamali talaga nito. And of course, really thankful, mas pasalamat ako sa team. Salamat po sa lahat ng sumuporta at nag-pray sa akin sa laban ko. Sorry po guys, hindi tayo pinalad kahapon. Ginawa ko yung best ko sa laban. Ginawa ko talaga yung best ko. Utak yung ginamit ko, hindi yung puro lakas. Kasi alam ko yung kalaban ko, malakas din siya. So, tinapatan ko ng utakan yung laban niya. Kasi nakita natin yung idol, yung kasama natin na si Raymart Gabalio na upset sa lakas niya. So, yung lakas niya, tinapatan ko ng utakan. Kaso, talo tayo guys sa judge. Pero okay lang. Masaya naman ako kasi nakita ko yung performance ko. Malaki yung changes doon for my previous fight. Yung stamina ko na-develop ko na. I know how to handle my stamina. Medyo may kulang pa lang talaga. May kulang pa talaga sa galawan. Yun yung yun yung stepping stone namin for possible world championship fight. Pero
ayun nga, hindi tayo pinaboran ng pagkakataon. So, and ito, may cut tayo, may mga bugbog. Okay lang yan. It's part of the game. We'll be back stronger. Bounce back tayo. Ganun pa rin. Ano na yung laban? Let's move on. It is what it is. So, move on na lang tayo. Train hard. Yung mga kulang natin, kailangan i-develop. Shout out to Sir John Magat. Thank you, sir. Thank you for watching. Okay lang na, mit. Bawi lang tag-phone. Lagi. Okay na, mit. Daghan pa yung ano lang, may konting may konting ko sa lahat ng of course sa lahat ng mga nag-question kung bakit ganun yung nilaro ko na laban. Ganun yun, bakit di ko pinakita yung power punches ko, aggressiveness on that time. Yun nga guys, no. I was thinking that stick on the plan ako noon that time kasi yun yung plano namin. First early rounds, malakas yung kalaban. So ayun, nakikita nyo naman sa video na yung 1 to 4 rounds ko, ingat na ingat ako. Hindi ako bababato ng bato na suntok kasi doon yung nadali yung kaibigan ko sa laban. Kaya yun, nag-ingat ako. So stick on the plan na paabutin siya ng mataas na round. Yun yung talaga yung game plan, paabutin siya ng round kasi doon yung makikita namin kung kasi majority sa mga laban na previous laban niya is kulang siya sa stamina. Yun. Pero alam ko naghanda talaga yun. Hindi ako magkumpiyansa kasi may lakas talaga siya. May masuntok niya, may din talaga. Kaya doon, when nag-reach ng 5 rounds, sad to say na natamaan tayo by headbutt. Tapos yung dugo talaga hindi humihinto. The referee was always asking na okay pa ba tayo? Kaya pa ba namin pagpatuloy? But kaya pa naman, medyo nakakaano lang siya. Yung mata, parang yung pumapasok yung dugo sa mata. But everything is okay, everything is control, walang problema. Yung suntok niya na nasasalo natin sa blockings. Pangagakwento, tama nga ang sinabi ni Katara na marami siyang natutunan sa kanyang nakaraan na laban. Kaya naman ay sana di natin hihinto ang suporta sa ating kababayan dahil unang talo pa lang niya sa laban at sobrang bata pa yan. Balang araw ay maging world champion din yan. Tiwala lang tayo sa kanyang taglay na kakayahan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong No CD20, kay kakwentong Julius Albacete, kay kakwentong Michael Jan Mirabiles, at ikaw kwentong nanonood ngayong shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.